Pasok na po ang Philippine football team na ASCA sa qualifying round ng AFC Challenge Cup. Gaganapin po ito sa Myanmar. Matapos matalo sa Mongolia sa Game 2, ano kaya ang chances natin sa torneo? Para sagutin ang tanong na ito, makakasama po natin si Chino Trinidad. China, magandang umaga. Magandang umaga rin. Ako po si Chino Trinidad at ito, nanlalamig pa rin ho sa sitwasyon. Ang tanong is, anong chance natin? Malaking chance natin talagang makapag-advance. No? Unang-una, siguro kailangan establish natin na yung pagkakapanalo natin doon sa match 1 and 2 dahil pinag-combine yung score, malaking achievement dahil first time na papasok ang Pilipinas since 2006 nang magsimula yung AFC Challenge Cup dun sa next stage, yung group stages. Pero sandali, baka hindi naintindihan ng viewers. Natalo tayo sa Mongolia, pero panalo pa rin. Pakipaliwanag lang yung rules nito. No? Baka medyo malabo sa iba. Kasi ang laro ho, ang format is what you call a match 1 and match 2. Merong home and away. Kaya naglaro tayo nung una dito sa Bacolod, yun yung teritoryo natin. Tapos lumipat tayo sa Mongolia, which is match 2. Ang ginagawa doon, yung in-score mo na goal sa first at yung in-score mo sa second, pagko-combinein. At kung ano yung combined score nyo, sino yung mas dominante, sino mas marami, goes to the group stages na nagawa ng Pilipinas. Okay, imbis na 2 out of 3, ginawa na lang parang accumulative yan, yung goals. Tama. Kasi matagal yung 2 out of 3. Meron pang decider. Dito, combined na goals, doon manalaman kung sino mag-a-advance doon sa next phase. So hanggang dalawang match lang talaga. Oo, wala nang decider. Pero sandali, parang disappointed yung marami doon sa naging resulta kahit pasok tayo sa qualifying round. No? Kasi marami nagsasabi, hindi naman ganun kagaling yung Mongolian. Lahat ng prediction sinasabi na mananalo tayo by at least 2 goals, etc. Natalo tayo in Mongolia kahit pasok tayo sa susunod na round. Ano ba, ikaw mismo, disappointed ka rin? Expected mo, ang prediction mo rin, mananalo tayo? Oo, siyempre ako, pumunta ka doon, alam mo na pagpasok mo sa bayan ng teritoryo ng kalaban, sa bayan nila, you will put your best foot forward. No? Papakita mo yung galing mo, papakita mo na ikaw talaga yung sinusundan ng buong bayan, pakikita mo na despite the odds, makakalaro ka ng mataas. Yung mga ganung bagay, para sa akin, ba't disappoint ka kasi hindi inilaro ng ASCAS yung tunay na kakayanan nila. Sabi ni Coach Michael Hans Rees na 60%. Ako tingin ko lower. Hindi yung ASCAS na nakita natin doon sa Mongolia, hindi yung same ASCAS na nakita natin. Gano'ng kalaking factor yung weather? Yung napakalamig daw doon? Again, hindi ko kami dito apologist ng ASCAS, no? But punishing, crippling yung lamig. Kami nga na nasa media, nasa isang kwarto na kami na may added temperature kasi nandun yung tinatawag na init ng walang heaters, pero init ng mga TV equipment kasi nandun yung director nung TV at saka yung iba mga media persons. Asa isang room kami na mainit, pero naka-gloves ka pa rin at saka naka-bonnet ka pa rin o nakatakip pa rin yung tenga mo. Ganun kalamig yan, tinitignan nyo yung image na yan. No? Hindi kaya ng ganyang klase ng mga panlamig yung tindi ng lamig na nalasap namin doon. Bigyan ko yung example. Si Ray Johnson na taga-Iceland, -5 ang pinakamalamig sa kanya. Nung naglaro yung ASCAS doon sa Mongolia, nung nakaraang Martes, nasa -10 degrees centigrade yung temperatura. May hangin at lahat. Gitna ng araw, hindi yung mararamdaman. Talagang tumatagos sa buto yung lamig. Pero Mongolia, syempre, naglaro din sa ganung conditions. Pero mas malaki yung disadvantage ng Philippine team. Ang malaking katanungan nga nung una ano bang mas mahirap? Yung from cold to hot na ginawa ng Mongolia or yung hot to cold? Ako naniniwala yung hot to cold napakahirap. Yung katawan natin hindi talaga built for that extreme weather. It's punishing, it's crippling. Hindi mo mararamdaman yung mga dulo, yung mga extremities mo. Talagang iba yung Pero may mga players tayo, hindi naman lumaki dito sa Pilipinas. Lumaki rin sila sa mga malalig na klima. Sinabi mo na si Ray Johnson, yung Young Husband Brothers, lumaki sa United Kingdom, na napakalamig din. No? Pero pati sila, naramdaman nila yung lamig. Pag makikita nyo yung image nila dyan, itong ensayo na to, ito was done a day before the match. No? Itong pinanonood yung video to. Nag-snow pa dyan. Akala ko alikabok nung nandun kami. First time ako nakakita ng snow Akala ko may alikabok sa Mongolia. Pag tingin ko, yellow. Yung lamig talaga niya, tingin ko kahit na sanay ka sa frigid zone, yung lamig na yon talagang crippling. Pero hindi excuse yun. Ulitin ko sa inyo, it was disappointing yung performance nila, hindi ganun katibay. Yung defensive stance natin, hindi ganun kalupit, maluag ang team natin. We missed 3 key players on the defensive end. Yung backline natin, wala doon yung sila Rob Gear, wala doon sila Jason De Jong, wala yung keeper natin. Si Neil Etheridge. Neil Etheridge. Na nag-shot out ng ilang bansa. Hindi masama si Edward Sakapano na keeper. Pero ako kasi naniniwala, pag magaling ang defense mo, yung kasi 4-2-2 yan yung natutunan ko pa lang yan, nag-aaral pa lang ako ngayong football
yung 4-2-2 na yan. Pagka matibay yung first line mo at yung back line mo, parang icing on the cake na itong keeper mo. So dapat dito pa lang dumidepensa na sila. So kahit na anong galing ng keeper mo, kahit nandun si Neil Etheridge, palagi ko mahihirapan siya dahil iba yung ipinakitang atake ng Mongolians doon sa laban na yun ng Martes. Oh, pero yung sa laban nga na nasaktan si Phil Younghusband. Anong latest kay Phil Younghusband? Isa sa mga frontliners natin. Sigurado hindi niya siya makakalaro. Kasi yung tama niya is hamstring niya sa right. Ito pong bahagi na to na tumatawid papunta ng tuhod, nandito na usually sakit ng mga soccer players. No? Kasi yung movement nila all forward or dito pabalik eh. Yung bumibigay dito, yung dito sa may gilid na yan. So yun yung may tama sa kanya. And it takes a minimum of 3 weeks to rest it. Hindi siya makakarating. Pero may mga darating na mga bagong players na i-announce nila accordingly para pagtakpan o piliting pagtakpan kung ano ang maiiwan na butas ni Phil Younghusband. Oh, anong susunod na laban at anong chances natin? Maganda yung chances natin dahil Myanmar, right? Myanmar, aalis ang team bukas, tulak ng Burma or Myanmar. Ngayon, may laro ho sila, 3 yung laro nila. Merong match na agad sa 21, 23, and 25. Lahat, sinong kalaban sa lahat Ang ng kalaban matches natin, Myanmar, ang Palestine, at saka ang Bangladesh. Yan ang kalaban natin. 3 teams yan na yan kalaban natin. So Tigi tayong isang 4 match lang team, yan. isang match lang yan. Top 2 teams will move to the championship round nitong AFC Challenge Cup. Na pagka nagawa natin, again, another achievement. Pero ako siguro, para malinaw itong storya ng Ascals na ito, kailangan pumasok tayo sa punto na maintindihan ng mga Ascals at ng buong team na tapos na yung oras ng pagpapakyut. Okay? Ang laro ng football is, ako naniniwala, it's more substance than the form. Yung pagpapa-cute, hindi naman to yung pagpapa-showbiz ng iba. Meron yung mga makikita mo. pagka-poster boy ng mga mistisong player Kahit na sabihin natin na ang concentration nila is nandun sa field, na di-distract. yung adulation, talagang it drowns you. So nandyan na yung pagdating sa game, gusto mong papogi. Si Neil Etheridge, ganun na ganun. Di ba, naiinip siya dun sa Bacolod. Kita mo na eh. You see the signs of people just deviating from the game plan kasi gusto nilang makilala sila eh. Dahil ang attention nasa say mga young husbands, no? Sa ang dynamics ng team, nagkakaroon niya ng inggitan kahit hindi lang pinapakita. May ganun dynamic. Meron, oo, Nakaka-distract na sa laro. Kahit anong team ang gawin mo, kahit kay individual yan, no, makikita mo na meron niyang gusto magpasikat, o yung isa gusto namang manalo all by him is lonesome. Again, in a team approach or a concept ng team, if you one deviates, lalo sa 11 man as yung 11 aside na match, one deviates, malaking butas yon. Hindi porket 11 yan, ng isa hindi mararamdaman. Sa ganitong laro, yung details is very important. So, pagka nakita mo na ang isa ay gusto magpasikat, yun. Kaya sabi ko, kailangan ng substance nitong Ascals ito para mas sumunod yung tao sa kanila. No? Tapos na yung oras ng pagpapapogi, kung sino yung mistiso, sino yung hindi mistiso, hindi. Kailangan bumalik sila doon sa mission nila. Yung mission nila is to make sure that Philippine football rises. No? Hindi lang dahil sa looks, pero really, it's the substance of the game. Okay, magandang insight yan. Maraming salamat, Chino Trinidad.